Kabanata 771. Tutuktok na palapag ng isang modernong gusali, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang malaking French window. May hawak na sigarilyo sa kanyang kamay, nakatingin siya sa tanawin sa labas. Siya si Wise, ang lalaking gumastos ng malaking halaga para makuha ang Skyworld Enterprise. Mula nang makuha ang kumpanya, isinama niya ang lahat ng mapagkukunan at walang humpay na nagtrabaho upang lumikha ng tatak na elite jewelry. Ngayon ay nagbukas na siya ng 12 sangay sa buong Southland District sa maikling panahon. Desidido siyang ipopularize ang kanyang brand para mapalago ang kanyang negosyo. Bumuga si Wise ng mahabang buga ng usok at pamulong sa sarili, medyo matagal na mula noong una akong dumating sa Southland District. Matapos dalhin ang aking sarili sa isang maingat at understated manner ng mahabang panahon, oras na para makipaglaro sa Diyos ng digmaan si Thomas. Iba siya sa mga naunang kalaban. Alam na alam ni Wise ang gagawin. Hindi pa niya nakaharap si Thomas noong una siyang nakarating sa Southland District. Pagkatapos ng lahat, bilang isang bagong immigrant sa lugar, siya ay nasa isang mas mababang posisyon kumpara sa isang skilled na tao tulad ni Thomas na walang sawang nagambag para sa Southland District sa mahabang panahon. Sa pagtatatag ng kanyang tatak sa loob ng panahong ito, sa wakas ay natapos na ang pangunahing istruktura ng negosyo ng elite jewelry. Sa oras na ito, maaari niyang piliin na wage war laban kay Thomas. Habang si Wise ay humihit-hit ng sigarilyo, naalala niya ang alaala noong siya ay nasa Milan at kung paano sinira ni Thomas ang lahat ng kanyang magagandang plano. Niyon ang pinakamalaking kabiguan na naranasan niya sa kanyang buhay. Mababa ang tingin sa kanya ni Master Centipede dahil dito. Kailangang bumangon ng isang tulad ko sa kung saan man ako mahulog. Kailangan kong maghayganti kay Thomas dahil ginawa niya sa akin. Habang iniisip niya ito, may kumatok sa pinto ng opisina niya. Pasok ka. Sa isang langit-ngit na tunog, bumukas ang pinto at pumasok ang isang ginoong nakasuot ng salamin. Siya ang personal na katulong ni Wise, si Draco Erwand. Sa pagkakataong ito, hawak ng isang kamay ni Draco ang laptop at nagmamadaling naglakad patungo kay Wise. Ginoong Chairman, gusto mong bantayan ko si Thomas at napansin kong may kakaibang nangyari ngayon. Sabihin mo na. Ang dating kasambahay ni Thomas, si Ben Caspian, ay pinatay ni Warren. Pinalak ni Thomas na dukutin si Warren ngayon. Para iligtas ang kanyang sarili, naglabas si Warren ng abiso na ibinibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian kapalit ng sinumang nagligtas sa kanyang buhay. Pinaikit ni Wise ang kanyang mga mata, mukhang nagiging kawili-wili na ito. Tanong ni Darko, Mr. Chairman, hindi ka ba naghahanap ng mga pagkakataon para makipaglaro kay Thomas kamakailan? Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para tuklasin ang lakas ni Thomas? Umitit si Wise ng usok mula sa kanyang sigarilyo at mahinang sinabi, well, mukhang magandang pagkakataon ito. Okay, pagkatapos ay aayusin ko na yan kaagad. Hoy, huwag kang pabigla-bigla. Maghintay hanggang umaksyon si Thomas laban kay Warren. Ikilos tayo pagkatapos nito. Sigurado ka ba? Ayokong ikumpara ang sarili ko sa isang mababang uri na tulad ni Warren. This time gusto ko lang magkaroon ng foul play kay Thomas at ipaalala sa kanya ang existence ko. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan, ngunit hindi nagsasagawa ng isang tunay na digmaan laban sa kanya. Medyo natarante si Draco, kung gayon, Mr. Chairman, ano ang partikular na dapat kong gawin? Pagkatapos mag-isip sandali, kumaway si Wise sa kanya, halika rito, sasabihin ko sa iyo ang mga detalyadong hakbang. Lumapit si Darko kay Wise at ipinipit ang tenga. Matapos pakinggan ang pagsasalaysay ni Wise, hindi niya maiwasang sabihin, Mr. Chairman, ito ba ang plano mo? Hindi ito makakaapekto kay Thomas. Napangiti si Wise. Hindi ko sinabi na gusto kong magdulot ng anumang pinsala sa katawan ni Thomas. Pinapaalam ko lang sa kanya na nag-e-exist ako. Pumunta ka at gawin mo yan. Isinara ni Darko ang kanyang notebook at umalis. Nagpatuloy si Wise sa paghit-hit ng kanyang sigarilyo. Tumingin siya sa asul na langit sa labas ng bintana at sinabi sa sarili, lahat ng mga tindahan ng elite jewelry ay fully operational na ngayon at ang buong business structure ay naitatag na. Thomas, hintayin mo lang ang buong paghihiganti ko. Sa isang standalone na lumang mansyon ng 33 Metro Garden Neighborhood, umupo si Thomas sa sofa at hawak ang isang librong pinamagatang 100 Years of Solitude sa kanyang mga kamay. Casual niyang binabasa at binabalikan ang libro. Kabanata 772.
Lumapit si Emma kay Thomas at umupo. Iniisip mo na naman ba si Uncle Ben? Oo. Alagaan mo ang sarili mo. Sa tingin ko ay hindi ka gustong makitang malungkot ni Tio Ben. Noong nabubuhay pa si Ben, mahal na mahal niya ang magkapatid na ito, sina Thomas at Scott, nang higit pa kaysa sa sarili niyang apo, si Anna. Noon pa man ay tinatrato ni Thomas si Ben bilang kanyang biolohikal na lolo. Dahil dito, mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan na pinatay si Ben ng cold blood. Hinding-hindi ko ipagpapalit sina Warren at Caleb. Hindi siya nagsalita buong gabi. Kinabukasan, umalis si Thomas ng bahay na nakasuot ng itim na suit, pantalon, itim na leather na sapatos, at itim na kamiseta. Malungkot at mabigat ang kanyang kalooban. Pagdating niya sa Caspian Family Hall, ang buong silid ay nasa isang solemn na kapaligiran. Ang paglipas ng panahon ay maaaring mag-alis ng matinding sakit pero hindi nito pinapagaling ang sakit. Sa harap ng mga mata ng lahat, dahan-dahang naglakad si Thomas patungo sa bulwagan ng pagluluksa ni Ben. Napatingin siya sa itim na kabaong at parang may kutsilyong tumutusok sa puso niya. Sa isang kalabog, lumuhad si Thomas sa harap ng kabaong ni Ben at ilang beses na kinatok ang kanyang ulo. Tito Ben, magpahinga ka nawa sa kapayapaan. Tinasabing sa ikapitong araw pagkatapos mamatay ang isang tao, babalik ang kaluluwa para bisitahin ang kanyang pamilya. Matapos matupad ang lahat ng kanyang natitirang hiling, aalis siya sa mundong ito ng may kapayapaan at mag-uulat sa underworld. Kung ang kaluluwa ay abala sa hindi natutupad na mga kagustuhan at piniling manatili sa bahay, ito ay magiging isang multo na gumagala. Si Ben ay pinatay sa isang kakilakilabot na paraan. Kaya naman, nais ni Thomas na tulungan si Ben na makapaghiganti para makaalis siya sa mundong ito ng walang pagsisisi. Dahan-dahan siyang bumangon. Dalhin mo sila. Habang siya ay nagbigay ng kanyang utos, dalawang lalaki ang sinamahan at dinala sa bulwagan ng pagluluksa. Ang dalawang salarin ang pumatay kay Ben, Warren at Caleb. Nang makita ni Warren at Caleb ang itim na kabaong, nanlamig ang kanilang dugo. Nang hindi pinilit, diretsong lumuhad si Caleb sa lupa, umiiyak at sinabing, Thomas, alam kong mali ako at hindi ako dapat kumilos ng labis kay Ben. Alam kong mali talaga ako. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong open ng new leaf? Nangangako ako na magsisimula akong kumilos sa isang mas mahusay na paraan sa hinaharap at hindi ko na muling sasaktan ng sinuman. Magtatatag ako ng pundasyon at tututukan ang pagtulong sa mga nakahiwalay na matatanda na mapabuti ang kanilang buhay, okay? Kung hindi si Ben ang namatay, natouch sana si Thomas niyan at binigyan siya ng isa pang pagkakataong mabuhay. Ngunit binawian na niya ng buhay si Tio Ben, isang taong mahal na mahal ni Thomas tulad ng sarili niyang lolo. Sa tingin ba niya ay makakatakas siya sa parusa sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng ilang mga salitang ito? Anong klaseng wishful thinking yan? Nakatayo doon si Thomas na parang kahoy na nakastak at hindi siya nakagawa ng kahit isang galaw. Talagang balisa si Caleb, Thomas, sagutin mo ako, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong mabuhay? Sa sandaling ito, si Warren ay nagpakawala ng tawa, Caleb, isa kang walang kwentang scumbag. Sa mga panahong ganito, sa tingin mo ba ay pakikinggan ng mga tao ang lahat ng iyong kalokohan? Masyado kang maraming inisip. Pinandilatan ni Caleb si Warren, kung gusto mong mamatay, mamatay ka na lang mag-isa. Hindi kita sinasamahang mamatay. Sa tingin mo ba hindi ka mamamatay kung ayaw mong mamatay? Nagtatalo pa ang dalawang tao. Nagsalubong ang kilay ni Thomas. Paano ko pahihintulutan ang maingay na kapaligiran sa bulwagan ng pagluluksa ni Uncle Ben? Sampilan ang kanilang mga bibig. Agad namang pumasok ang dalawang lalaki na may dalang mga tabla at sinampal nila ang bibig ni Warren at Caleb. Nagsimulang umagos ang dugo sa kanilang mga bibig. Sa wakas, tumahimik ang dalawang ito. Kabanata 773. Malamig na sinabi ni Thomas, hayaan mo silang mag-grovel sa harap ko ng isang oras para magsisi sila sa kanilang mga pagkakamali. Hinawakan ng dalawang subordinate ang leeg ni Warren at Caleb at pinilit silang mag-grovel. Napilitan silang mag-grovel ng isang oras. At dahil naipit sila sa ganoong posisyon, namamanhid ang kanilang mga binti, nininigas ang kanilang mga likod, at napakahigpit ng pagkakahawak sa kanilang leeg na hindi sila makahinga. Nahihilo ang kanilang isipan, at halos himatayan sila. Nakita ni Caleb ang mga bituin, at sa huli, humingi siya ng awa. Tinampal mo na ang mukha ko at pinilit akong mag-grovel. Ibinigay mo na sa amin ang gusto mong parusa, kaya palayain mo na ba ako ngayon?
Hindi na nakayanan ni Warren. Siya ay naging matigas sa simula at tumangging humingi ng awa anuman ang mangyari, pero pagkatapos maturuan ng leksyon, agad siyang naging mas masunurin. Kapag nahaharap sa banta ng kamatayan, iilan lamang ang maaaring manatiling matigas ang ulo. Naiintindihan ko na ang mga pagkakamali ko ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa mga ideya ni Caleb. Ang kanyang mga nasasakupan ay siya rin ang nagpilit kay Ben Caspian sa kanyang kamatayan. Sa totoo lang inosente ako dito. Thomas, kung gusto mong pumatay ng tao, patayin mo na lang si Caleb at iligtas mo ako, please. Handa akong ibigay ang lahat ng aking kayamanan, basta't hayaan mo akong mabuhay. Please. Tinaman ng tingin ni Caleb si Warren. Gusto niyang makipagtalo, ngunit wala na siyang lakas para gawin iyon. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Thomas ng kanilang mga salita. Lumingon siya at tumingin sa dalawang tao. Nagsisi ka na ba sa wakas? Nang itayo mo si Tio Ben at pinatay, bakit hindi ka nagsisi noon? Nagkasakit si Tio Ben noong panahong iyon at nasa tabi niya ang mga gamot. May ideya ka ba kung gaano kasakit ang naramdaman niya noong mga oras na iyon? Noong panahong iyon, kung naging maawain ka sana, nabuhay siya. Pero hindi lamang ninyo siya nailigtas, kayong mga bastos ay nasiyahan pa sa kasiyahang pilitin siyang mamatay. Tao ka rin ba? Kung hahayaan kitang mabuhay, ito ang magiging pinakamalaking kawalang katarungan sa ibang tao. Patayin sila. Sa sandaling ibinigay niya ang kanyang mga utos, dalawang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumapit. Tumayo sila sa gilid ni na Caleb at Warren. Pagkatapos, sa pamilyar na kadalian, inilabas nila ang kanilang mga pistols at inilagay ito sa mga templo ni na Warren at Caleb. Nang idiniin sa kanilang mga templo ang nakakalamig na dulo ng baril, sa wakas ay naunawaan nila na ang anino ng kamatayan ay malapit sa kanila. Hindi. Ayoko pang mamatay. Patawarin mo ako. Bibigyan kita ng pera. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko. Patawarin mo ako. Pareho silang lumaban para sa kanilang buhay sa huling pagkakataon. Pero ang puso ni Thomas ay nanatiling matibay na parang bato at ibinaba niya ang kanyang kamay. Patayin sila. Bang! Bang! Tumaas ang dalawang putok ng baril. Tumalsik ang dugo. Dalawang bangkay ang magkasunod na nahulog sa bulwagan ng pagluluksa. Ang dalawang tao na naging sanhi ng pagkamatay ni Ben Caspian ay nabura na ngayon sa mundo. Tinitigan ni Thomas ang kabaong at napabuntong hininga. Dalhin ang kabaong. Ang susunod na hakbang ay ipadala ang kabaong sa itinalagang lugar na ililibing. Ang mga tao mula sa pamilya Caspian ay naghihintay na. Hindi pinahinti ni Thomas si Anna sa lugar na ito dahil ayaw niyang makita nito ang madugong eksenang pinatay niya sina Warren at Caleb. Para kay Thomas, ang pagpatay sa dalawang tao ay walang halaga dahil nakipaglaban siya sa larangan ng digmaan sa mahabang panahon. Pero para kay Anna, kung nakita niya ito, baka habang buhay siyang matroma. Pagkatapos, umupo si Thomas sa kanyang kotse at tumungo sa itinalagang lugar. Ang kabaong ni Ben ay dinala ng bangkay. Mayroong kabuoang 100 itim na sedan sa paligid ng bangkay. 50 ang nasa harap at 50 ang nasa likod para protektahan ito. Malinis na ang daan patungo sa sementeryo at wala nang ibang sasakyan ang dumaan sa kalsada. Hindi sila mabilis na naglakbay. Habang papunta sila doon, tumugtog sila ng isang awit sa pagluluksa. Tinuro sila ng mga tao sa tabi ng kalsada at pinag-uusapan sila. Nagtaka sila kung sinong mahalagang tao ang namatay dahil sinadyang nilisan ng Southland District ang isang kalsada para paalisin sila. Ito ang huling bagay na magagawa ni Thomas para kay Ben. Ngayong naisip niya ito, noong nabubuhay pa si Ben, hindi pa talaga nagawa ni Thomas ang maraming bagay para sa kanya. Tito Ben, magpahinga ka sa kapayapaan. Tinitigan ni Thomas ang langit sa labas at nakaramdam siya ng pagkalumbay. Nang nasa kalagitnaan na ang sasakyan sa sementeryo, biglang sumugod sa kalsada ang 5 tao na nakasuot ng sako at hinaronggan ang sasakyan. Sa simula, inakala nila na ang mga taong ito ay dumating upang paalisin si Ben, ngunit ang mga resulta ay medyo naiiba sa iniisip ng lahat. Ang mga taong ito ay nagtapon sa daan at nagsimulang humagulgol. Hinarang nila ang armada ng sasakyan sa kanilang mga aksyon. Huminto ang mga sasakyan. Hindi nasisiyahan si Thomas. Ito ang araw kung saan ililibing si Ben Caspian. Bakit nangyari ito? Lumapit ang isang subordinate sa kotse ni Thomas at nagsabi, "Boss, ang mga tao sa harap ay mga kamag-anak ni Warren Parkinson. Tinabi nila na pinatay namin si Warren at naghahanap sila ng hustisya para sa kanya."
Tumanggi silang papalampasan kami. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating pilitin silang umalis? Napakaraming nagmamasid. Kung pinilit nila silang umalis, pwede itong magdulot ng masamang epekto. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Warren Parkinson's relatives. Humisi siya sa pang-aalipusta. Kung talagang ginagawa nila ito para kay Warren, magkagulo sila sa morning hall, hindi sa kalsada. Ang kanilang mga damit ay tila inayos na rin para sa kanila. Parang hindi sila kusang naghanda. Nahulugin ito na ang mga taong nagdudulot ng kaguluhan ay alam na si Warren ay papatayin at iset up ang palabas na ito. Tinadya din nilang maghintay dito para harangan sila. Ginawa ba nila ito para sa pera? Kabanata 774. Itinulak ni Thomas ang pinto at lumabas. Ilang hakbang pa lang ay nakarating na siya sa harap ng mga taong iyon. With a cold expression, he said, "If it's for money, let me give you a piece of advice. Pwede ka nang umalis. Hindi ngayon ang araw para magdulot ka ng kaguluhan at humingi ng pera." Mas mabuti na sana kung hindi na lang niya ito sasabihin dahil sa sandaling iyon ay mas lumala ang mga pangyayari. Pagkatapos nilang makita si Thomas, mas napuno sila ng sigasig at mas lumakas ang pag-iyak. Nagsimula silang umiyak at gumulong-gulong sa lupa at sumigaw sila na gusto nila ang hustisya. Sa paghusga sa kanilang mga aksyon, hindi sila nandoon para i-scam ang kanyang pera. Para silang kinuha ng isang tao para mainas si Thomas. Tinong gagawa ng katangahan. Sa sandaling iyon, lumapit si Samson at mahinang nagsabi, "Boss, bigyan mo ako ng 10 minuto at aalamin ko ang kanilang background." "Sige, gawin mo na yan agad." Pumunta si Thomas sa gilid at nagsimulang magplano sa kanyang isipan. Malinaw na ang mga taong ito ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanya, ngunit sila ay nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam. Baka iniisip lang ng mastermind na pasukin din siya. O sa halip dahil ito ay isang espesyal na araw, nag-issue sila ng isang hamon kay Thomas. Si Thomas ay gumawa ng maraming mga kaaway at ito ay hindi kakaiba para sa kanya na makatagpo ng ganito. Ang problema ay, sinong kaaway ang magpupersage sa kanilang sariling kamatayan at pipiliin na ipaalam ang kanilang presensya sa isang napakahalagang sandali. Naisip ko, tinabi ni Samson, lahat ng mga taong ito ay may mga record ng krimen. Sila ay nakagawian ng mga nagkasala pagdating sa pagharang sa mga sasakyan at panloloko sa mga tao ng kanilang pera. At saka, wala silang kinalaman kay Warren Parkinson. Hindi niya kamag-anak. Maliwanag na ito ay isang scam na matagal na nilang plinano at narito lamang sila upang magdulot ng kaguluhan. Tumango si Thomas at tinitigan ang mga taong iyon. Ngayon, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sa pagkakataong ito, natigilan ang mga taong nananangis. Hindi nila inaasahan na ang kanilang mga pagkakakilanlan ay matutuklasan sa lalong madaling panahon. Sa huling pagkakataon, lumipas ang ilang oras kahit na natuklasan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Wala pang isang beses kung saan natuklasan ang kanilang mga background sa wala pang 10 minuto. Masyadong nakakatakot. Ano na lang ang meron sa squad na nauna sa kanila. Napakabilis nilang nakuha ang kanilang impormasyon. Ang mga taong ito ay nagmamadaling pinunasan ang kanilang mga luha at takot na sinabi, wala itong kinalaman sa amin. Hindi rin namin ginustong gawin ito. May nagbigay sa amin ng tig 50,000 dolyar at pinilit kaming pumunta rito. Wala kaming sama ng loob sa iyo at hindi namin ito sinasadya. Tinanong ni Thomas, sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Si Draco Irwin ng Elite Jewelry. Elite Jewelry. Draco Irwin. Nagulat si Thomas. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang uri ng away sa Elite Jewelry dati, tama. At hindi pa niya narinig ang tungkol dito kay Draco Irwin. Bakit ba pinili nila gawin ito sa kanya? Sa katunayan, sa halip na sabihin na ito ay isang pag-atake, mas mabuting sabihin na ito ay isang hamon. Hindi maisip ni Thomas kung kailan niya sinaktan si Draco. Alisin sila, ikulong sila, at dahan-dahan silang tanungin. Natigilan sila. Huwag. Hindi ba pwedeng umalis na lang tayo agad? Ayaw na namin ng pera. Aalis kami agad. Napangiti si Samson. Aalis agad. Huli na para dyan. Dalhin mo sila. Agad na pinusasan ng malaking grupo ng mga tao ang mga taong hamarang sa kanilang sasakyan at nagdulot ng kaguluhan at dinala nila ang mga ito. Bumalik si Thomas sa kanyang sasakyan at nagpatuloy ang squad sa pasulong. Sa kotse.
Ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata at patuloy na sinusubukang alalahanin kung mayroon ba siyang anumang mga salungatan sa Elite Jewelry dati. Pero kahit na ano ang kanyang naisip tungkol dito, wala siyang ideya. Alam niya ang Elite Jewelry. Ito ay isang pangunahing negosyo na umangat sa kapangyarihan sa Southland District sa panahong ito. Bilang punong opisyal na namamahala, nais ni Thomas na pangasiwaan ang negosyong ito dahil maaari itong maging isang pangunahing kapangyarihan sa Southland District sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na lalapitin siya ng mga ito at hahamunin siya ng ganoon kaga. Bakit ganon? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, isang dahilan lang ang naisip ni Thomas: Skyworld Enterprise. Pumili ang Elite Jewelry sa Skyworld Enterprise at marilag na lumitaw ito sa mundo. Hindi kaya nagdudulot ng gulo ang mga labi ng Skyworld Enterprise. Posible iyon, ngunit hindi maganda ang posibilidad na iyon. Kalimutan mo na. Kapag lumapit sila sa akin, ay adapt ko na lang ito ayon sa sitwasyon. Gusto kong makita kung anong klaseng gulo ang ay dudulot ng Elite Jewelry. Samahan daw si Thomas sa upuan at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Sa sandaling iyon, nakaupo si Wise sa tapat ni Draco sa isang restaurant sa tabi ng kalye at sa harap nila ay isang masaganang pagkain. Curious na tanong ni Draco, "Chairman, bakit gusto mong bigyan ng heads up si Thomas? Kami ay orihinal na nasa dilim at siya ay tumambad. We had the absolute advantage, but now, we don't have the advantage anymore." Napangiti si Wise. Ang mga puwersa ni Thomas ay nasa buong Southland District. Ikaw lang ang nag-iisip na mayroon kang advantages kagaya ng sinabi mo. Maghintay ka na lang. Matapos siyang alertuhan, aakitin natin ang maraming ulupong na pinalaki ni Thomas. Kapag malinaw na nating nasusukat ang buong lakas niya, mas magiging madali para sa atin na isagawa ang susunod nating plano. Tanong ni Draco, "Kung gayon, Chairman, ano ang gusto mong gawin para sa iyong susunod na hakbang?" Dapat itigil na natin ang pagbunot ng suntok, di ba? Wise said coolly, "Huwag kang magmadali, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, I'll meet Thomas para magkakilala tayo." Ito ay tungkol sa oras na hindi siya ang isa na tumawag sa mga pag-shot sa Southland District. Tama na, tigilan mo na ang daydreaming. Kumain ka na. Kabanata 775. Halos tanghali na nang dumating ang racing team sa sementeryo kung saan sila nagplano para sa interment. Nauna nang dumating ang pamilya Caspian at inihanda ang kanilang mga sarili. Pinuhat ng mga undertakers ang kabaong sa sementeryo. Isang huling tingin ni Anna kay Ben. Pagkatapos ay tumango siya bilang hudyat ng kanyang pagpayag na simulan na ang paglilibing. Inilabas ng undertaker ang urn, inilagay ito sa loob ng columbarium at tinatakan ito. Tatabi mismo ng columbarium ni Ben ay si Scott. Mula ngayon, sila ay magkapit-bahay. Iyon ay isang magandang bagay para sa kanilang dalawa. Tumayo si Thomas kung saan nakikita niya ang magkabilang columbarium at tumangala sa langit. Sa wakas ay natapos na niya ang gusto niyang gawin. Naniniwala siya na si Ben, na nanonood mula sa isang lugar sa itaas, ay magiging masaya sa kung ano ang nangyari. "Tito Caspian, magpahinga ka na sa kapayapaan." Lumuhad sina Thomas at Anna sa harap ng columbarium ni Ben at nagluksa. May mga pari na nagbabasa ng mga talata sa Biblia at nagdadasal. Ngayon ang ika-7 araw ng pagkamatay ni Ben at ang araw kung saan pinaghiganti ang pagkamatay ni na Ben at Scott. Ang mga gumagawa ng masama na naging sanhi ng kanilang pagkamatay ay maaaring pinatay o inaresto. Naniniwala sila na alam ito ni na Ben at Scott at nakapagpahinga sila sa kapayapaan, alam nilang naipaghiganti na ang kanilang pagkamatay. Ang mga tao na dumating upang paalisin si Ben ay isang panoorin at bihirang makita sa kasaysayan ng Southland District. Nakarating pa ito sa front page ng mga pangunahing pahayagan. Noon lang nalaman ng mga tao na ang namatay ay ang general manager ng Shalom Technology. Hindi nakakagulat na ang prosesyon ay ginawa sa napakalaking sukat. Sa isang buong araw, abala si Thomas sa paghawak ng mga bagay na may kinalaman kay Ben. Nakauwi lang siya nang lumubog na ang araw. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang isang napakapamilyar na figure na nakaupo sa kanyang sopa. Isang babae. Hindi si Emma Hill, kundi ang panganay na kapatid na babae, si Jade Hill. Bakit siya nandito? Naalala pa niya ang huling pagkakataon na narito si Harvard Hill. Gusto raw niyang makipagkasundo, pero ang totoo, sinusubukan pa rin niyang saktan si Emma. Si Thomas ay lubos na naiinis sa babaeng ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Bilang karagdagan sa mga bagay na may kaugnayan kay Ben, ang buong sitwasyon ay nagpagalit sa kanya at talagang hindi siya naging komportable. Mahal, bumalik ka na. Lumapit si Emma kay Thomas at tinanong kumusta ang mga bagay tungkol kay Tio Ben. Sumagot si Thomas, lahat ay naging maayos. Habang sinasagot niya si Emma, si Thomas sa pamamagitan ng disenyo o aksidente ay tumingin kay Jade Hill. Anong nandito si Jade ngayon? Hindi mukhang masaya si Emma na lalong nagpabalisa kay Thomas. Alam niyang may sinabi si Jade Hill na ikinalungkot ni Emma Hill. Sa napakatagal na panahon, may masamang impresyon si Thomas sa taong ito dahil paulit-ulit niyang gustong saktan si Emma. Bago magsalita si Jade, sumigaw si Thomas, ano ang gusto mo? Mabilis na tumayo si Jade Hill at inosenteng sinabi, huwag kang magalit, Thomas. Hindi ako nagpunta dito na may masamang intensyon. Naparito ako para humingi ng pabor. Isang pabor. Sa pagkakakilanlan ni Jade Hill. Ang kanyang asawa, si Donald Brick, ay nasa mataas na posisyon sa Eastern Region. Bakit kailangan niya ng tulong ni Emma? Huwag ka munang magalit mahal, maupo ka, at mag-usap tayo. Mula sa tono ni Emma, tila hindi niya ito matitiis. Bahagyang nakahinga si Thomas. Umupo siya sa tabi ni Emma. Sandaling nagtama ang tingin ni na Emma at Jade. Jade, sa tingin ko dapat mong sabihin sa kanya. Sige. Mamantong hininga si Jade at sinabi sa mabigat na tono. Ang susunod na araw ay ang araw ng taunang pagpupulong ng equity ng Pamilya Hill kung saan ang anumang pagbabago ng equity ay idedeklara at tatalakayin. Kasama rin dito ang paghalili ng tagapagmana. Walang orihinal na issue dito at maaari itong gaganapin gaya ng dati. Pero alam mo kung ano ang mangyayari, Thomas. Sa ibang pagkakataon na nagpunta kami sa kasino para magsaya na wala ng shares si Harvard. Iyon ay 15% shares ang nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nangangahas na sabihin ito kay Lolo. Pag nalaman ito ni Lolo, balatan niya ito ng buhay. Sa mga normal na araw, mainam na itago ito, ginagawa din ito ng lahat at walang dapat makaalam. Ngunit ang problema dito ay, sa equity meeting kinabukasan, ang bawat solong figures ay kailangang maging malinaw. Hindi mo ito may tatago. Kung mabubunyag ang katotohanan, ano ang mangyayari kay Harvard? Puno siya ng kalungkutan nang sabihin niya ito at parang may pakialam siya sa Harvard. Ngumisi si Thomas. Kung siya ay nagmamalasakit sa kanya, kung gayon bakit niya sinaktan ng Harvard sa unang lugar? Si Jade ay isang taong may dalawang mukha. May mali. Nagpatuloy si Jade Hill, kung tutusin, itinalaga ang Harvard bilang tagapagmana at magiging patriarch ng Pamilya Hill. Kung siya ay nabigo dito, ang Pamilya Hill ay tapos na para sa. Kaya, pumunta ako dito para makipag-usap kay Emma na bawiin ang kani-kanilang shares at ilipat ang mga ito sa Harvard para tulungan siyang malampasan ang hadlang na ito. Sabi ni Jade, kami ni Emma ay may 10% ng shares ayon sa pagkakasunod-sunod, kaya bawat isa sa amin ay maaaring mag-withdraw ng 7.5% out at ito ay magdadagdag ng hanggang sa nawawalang 15%. Sa ganoong paraan, matutulungan namin ang Harvard na punan ang kanyang nawawalang equity. Kaya ito ang dahilan kung bakit dumating si Jade Hill ngayon. Tumingin si Emma kay Thomas. Mahal, ano sa tingin mo? Pumalaklak si Thomas at sinabing, matagal ko nang sinabi na ako ay hindi makikialam sa anumang bagay na may kaugnayan sa Pamilya Hill. Magagawa mong mag-isa ang desisyong ito, Emma. Tumango si Emma. Okay, ako na mismo ang magdedesisyon this time. Sinabi niya kay Jade, Jade, to be honest, simula nang naging pangit ang relasyon namin ni Lolo dahil sa usapin tungkol sa equity, matagal ko na silang gustong ibalik. So, Jade, this time babawiin ko lahat ng 10% ng shares ko, kailangan mo lang ibigay ang natitirang 5%. Kabanata 776. Nagulat si Jade Hill, Emma, okay lang ba ito? Ayos lang. Salamat, Emma. Dagdag pa ni Jade, habang naririto na tayo, ituloy natin ang transaksyon ngayon. Emma, pwede mong ilipat ang iyong mga share sa akin sa ngayon. Pagkatapos ay pupunta ako sa bahay ni Harvard at ilipat ang lahat ng 15% sa kanya ng sabay-sabay. Nang marinig iyon, nagkatinginan sina Emma at Thomas. Ilipat ang mga share sa iyo, pagkatapos ay kay Harvard. Ha, paano kung hindi mo sila ilipat kay Harvard? Tinagat ni Emma ang kanyang mga labi habang umiiling at sinabing, okay, let's go ahead with the transaction now.
Bagamat labis na nag-aalala, hindi maitatanggi ni Emma na ang pamamaraang ito ay magagawa. Ngunit sa halip, malugod niyang tinanggap ang pamamaraang iyon. Inilipat ni Emma Hill ang lahat ng kanyang share sa Jade Hill sa wala pang kalahating oras. Matagumpay na sinabi ni Jade Hill, "I'll go find Harvard and transfer the 15% shares to him now." Kaya wala siyang dapat ikabahala. Sige, Jade. Sige. Tumayo si Jade at nagmamadaling umalis, tila nag-aalala na baka pagsisihan ni Emma ang desisyon niya. Sa pagtingin sa kanyang nawawalang figure, sinabi ni Thomas, ang pangit niyang umarte. Sa pagbabalik tanaw kay Emma, sinabi ni Thomas, alam mo naman na hindi siya sincere sa pagtulong kay Harvard, di ba? Oo. Kung ganoon, bakit mo pa siya tinutulungan? Napangiti si Emma. Sanay na ako sa mga scheme na ito. Pamilya ko sila, pero sa puntong ito, parang mas magkaaway kami kaysa magkapamilya. Niyakap niya ang baywang ni Thomas at isinandal ang ulo sa dibdib nito. Hayaan mo si Jade na magkaroon ng shares at maging masamang tao. Magiging maayos ang lahat kung ililipat niya ang mga shares kay Harvard. Ngunit kahit na hindi niya gawin, iyon ang kanyang problema sa lolo at Harvard. Hayaan silang lumaban para dito. Tapat na ako at ayoko nang makisali muli. Ang kanyang nagluluksa na boses ay nagsabi kay Thomas na siya ay talagang pagod na. Matagal nang sinasaktan at pinipilit ng pamilya Hill si Emma Hill. Si Richard Hill ay nagkaroon din ng hand dito. Hindi alam kung gaano karaming mga sabuatan at pukana ang ginawa para lamang saktan si Emma. Tapat na iyon at ayaw na niya ng ganoong buhay. Sabi ni Emma, hindi ko lang isusuko ang shares ko, pero opisyal na akong magre-resign sa equity meeting bukas. At sa makatuwid, wala na akong kaugnayan sa Hill Manufacturing Company o sa pamilya ng Hill. Wala nang hihigit pa sa isang patay na puso. Simula nang gumawa siya ng ganoong pahayag, tiyak na nadismaya si Emma sa pamilya Hill. For the sake of a little benefit, kung sino man ang gustong ipaglaban ito ay pwedeng magpatuloy. Wala na siyang balak na ipaglaban pa ito ngunit sa halip, naghanda siyang bawiin ang sarili. Inaplos ni Thomas Mayo ang buhok ni Emma Hill at sinabi sa sarili, kung napakasimple lang ng mga bagay. Pagkaalis ni Jade sa tirahan ni Thomas, pumunta siya sa pasukan ng bilangguan sa halip na hanapin si Harvard. Ngayon ang petsa ng pagkilaya ng kanyang panganay na kapatid na lalaki papalayain na si Lucas Hill. Sa tulong ni Donald Brick, sa wakas ay pinakawalan si Lucas Hill at nakalanghap ng sariwang hangin. Napakaloki niya dahil walang welcoming party para sa kanya. May dala siyang basag-basag na bag at nakasuot ng simpleng t-shirt. Wala na ang dating gwapong Lucas Hill. Ang natitira ay isang pagod na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kuya. Sumugod si Jade Hill patungo kay Lucas Hill at isinubsob ang sarili sa kanyang mga bisig. Excited na siyang makita muli ang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon. Nakalabas ka na rin sa wakas, kuya. Alam mo ba kung gaano ako naghirap sa paglipas ng mga taon? Ang matandang iyon, si Richard Hill, ay nagpapakita lamang ng pabor sa Harvard Hill at nagdidiskrimina sa kababaihan. Kuya, kailangan mo akong ipaghiganti. Tumanggo si Lucas Hill. Kahit hindi mo ako hilingin, hindi ko ipagpapalit ang matandang iyon. Gusto kong tiisin niya ang mga kahihinatnan ng pagkakakulong sa akin ng napakaraming taon. Umalis sila sa kulungan sakay ng kotse. Sa loob ng kotse. Tuwang-tuwa si Jade na parang lark habang sinabi niya, katulad ng hula mo kuya, inilipat ni Emma sa akin ang lahat ng shares niya. Ngunit ang problema ay, sa palagay ko naramdaman niyang may kakaiba. Pero hindi siya tumanggi sa huli. Tumawa si Lucas Hill. Iyon ay si Emma, emosyonal, maaaring mapangatwiran pero not a force to be reckoned with. Kaya siya ay sabik na ilipat ang lahat ng kanyang mga shares sa iyo. Hinahayaan kang maging masamang tao dito, nakikipaglaban kay Lolo at Harvard. Siya naman ay walang problema sa kanyang plato. Kaisipan ng mga babae. Ang pag-iisip ng isang mahina. Ang ganitong pag-iisip ay nakatadhana na mauwi talaga sa ganoon iyon. Tumanggo si Jade Hill. Si Emma ay nakatadhana na hindi makamit ang magagandang bagay, kalimutan na natin siya. Kuya, sa natitira pang 10% ng shares ni Emma, maayos na nating maisakatuparan ang plano natin. Tumanggo si Lucas. Huwag tayong magmadali at maging masaya ng ganito koga dahil kailangan kong gumawa ng plano para sa equity meeting kinabukasan. Hey, kailangan kong sorpresahin ang matanda. Sorprese. I'm afraid it is a shock instead. Kahit alinman, gusto kong tumahimik si Lolo. Ha 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 ha. Sa
Sabay-sabay na tumawa ng malakas sina Lucas at Jade Hill. Malapit nang maganap ang isang pagsasabuatan laban kay Richard Hill at sa pamilyang Hill. Kabanata 777. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, narito na ang araw para sa equity meeting ng Pamilya Hill. Lahat mula sa Pamilya Hill ay nagpunta rito ngayon. Ang equity meeting ay hindi lamang dinaluhan ng mga may shares tulad ng Jade Hill, ngunit maging si Johnson Hill na wala ng kinalaman sa Pamilya Hill ay narito rin. Mabilis na naupo ang 12-dosenang upuan sa malaking conference hall. Medyo nagiging tensed ang atmosphere. Tila ito ay isang ordinaryong taunang pagpupulong ng pamilya mula sa labas. Pero sa totoo lang, mukhang magulo ito. Humikab si Johnson Hill at sinabing, bakit pa tayo nagkakaroon ng equity meeting gayong ang patriarch ay hindi man lang magbigay ng kahit isang share sa akin? So, what patriarchism? Anong kabutihan ang naidudulot nito? Si Richard Hill, na nakaupo sa power seat ng conference table, ay tumitig kay Johnson Hill na nagpapakita ng kawalang kasiyahan. Katahimikan. Tigaw ni Richard. Nanatiling tikom ang bibig ng lahat at tumahimik ang maingay na conference hall. Tumingin siya sa paligid at mariing sinabi, ngayon ay minarkahan ang petsa ng aming taon ng pagpupulong ng equity ng Hill family. Gaya ng dati, kami. Paulit-ulit na daldal ni Richard habang ang iba ay nakatingin lang sa kanya ng blanco. Ito ay halos boring. Ang eksaktong parehong talumpati ay ginawa bawat isang taon. Ano ang nagbago sa lahat? Pagkatapos ng 20 minuto ng mahabang nakakainip na talumpati, dumating ang pangunahing punto the succession. Umubo si Richard, pinaalalahanan ang lahat na bigyan siya ng pansin. Tanong niya, ang unang bagay sa agenda ngayon ay tungkol sa patriarch ng Pamilya Hill. Iniisip ko kung ang lahat ng narito na may mga shares ay patuloy na susuportahan ako bilang patriarch o susuportahan niyo ba ang ibang tao bilang patriarch sa taong ito. Ang bawat tao ay huwag mag-atubiling magsalita, hindi na kailangang magpigil. Nagkatinginan ng lahat at walang sinabi. Sa kung paano umuunlad ang mga bagay, tila ang patriarch ay hindi magbabago. Tumawa si Richard. Anong sinabi mo? Magkakaroon pa ba ng anumang pagbabago? Matanda ka na pero umuupo ka pa rin sa upuan. Hindi ba masama ang loob mo dyan? Inaila ni Emma Hill ang manggas ni Johnson. Dad, huminahon ka. Umunat ang noo ni Richard at tinitigan si Johnson. Johnson, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, huwag mong hawakan. Nagkibit balikat si Johnson. Anong masasabi ko? Kung gusto kong maging patriarch, papayag ka ba? Umisi si Richard. Wala kang kahit isang ounce ng shares, pero gusto mo pa ring maging patriarch. Mahinahong sinabi ni Richard, syempre kaya mo, basta mahikayat mo ang lahat ng shareholders na suportahan ka, hindi ako makatututol sa pagiging patriarch mo. Inikat ni Johnson ang kanyang mga mata, anong kalokohan, para bang may susuporta sa akin. Walang balak si Richard na ituloy ang pakikipag-away sa kanya. Tiningnan niya ang lahat at nagtanong, may iba pa bang opinyon dito? Nagkatinginan ang lahat ng naruroon. Ano pa ba ang masasabi? Sa sandaling iyon, hawak ni Richard ang pinakamaraming shares na sinundan ng Harvard Hill. Ang upuan ay maaaring mapanatili ni Richard o papalitan ng Harvard dahil siya ang hinirang na tagapagmana ni Richard. Pero kung paano si Harvard sa sandaling iyon, paano niya mapangunahan ang pamilyang Hill? Kaya naman, ang tuloy-tuloy na paghalili ni Richard ay isang tapos na deal. Habang tumahimik ang lahat, tumango si Richard. Okay, parang lahat tayo ay nasa iisang pahina. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, itinaas ni Jade Hill ang kanyang kamay. Lolo, may sasabihin ako. Oh, natigilan si Richard, ano ba ang pinagsasabi ng dalaga? Sa liwanag ng pagtulong at pagpapayo sa kanya ni Jade sa buong taon, itinuring siya ni Richard bilang bahagi ng pamilya at sa makatuwid ay hindi siya nagduda sa kanya. Tanong niya, ano iyon, Jade? Ang sunod na sinabi ni Jade ay nakapipinsala at magbabante kay Richard. Kabanata 778. Nagkaroon siya ng kakaibang ngiti. Masyado ka nang matanda, Lolo. Bagamat mayroon ka pa ring masigasig na pag-isip, napakahirap para sa iyong katawan na makipagsabayan. Bukod dito, ang iyong mga ideya ay nahuhulog sa paglipas ng panahon. Ang pagbaba ng Pamilya Hill ay ang pinakamahusay na patunay. Personal kong iniisip na mas mabuting magretiro ka at tumuon sa pangangalaga ng iyong kalusugan.
Hayaan ng bagong henerasyon na pumalit, iyon ang magiging pinakamatalinong at pinakakapaki-pakinabang na hakbang para sa aming pamilyang Hill. Ang pananalitang iyon ay ikinagulat ng lahat. Ang lahat ng naruroon ay natigilan ng walang masabi. Kahit na si Johnson Hill ay kinabahan. Tinabi ni Johnson na gusto niyang maging patriarch bilang isang biro. Pero hindi ito pareho para sa Jade Hill. Hindi siya nagbibiro, seryoso siya. Napangiti si Richard Hill. Akala ko ba part ka ng team ko, Jade? Bakit mo hinihila ang rug sa ilalim ng aking mga paa? Umiti si Jade Hill. Lolo, hindi ako tumatayo sa panig ng sino man dito at hindi rin ako nagtataksil sa iyo dito. Nakatuon lang ako sa kasalukuyan at kinabukasan ng pamilya Hill. Talagang marangal ang sinabi niya. Namutla ang mukha ni Richard. Hindi niya inaasahan na balang araw ay kakausapin siya ni Jade Hill na itinuring niyang personal assistant niya sa ganoong tono. Nagre-rebel ba siya sa kanya? May sense ang sinabi mo, Jade. Gusto kong malaman kung mayroon kang anumang mungkahi ng kandidato para sa aking upuan. Nakatitig si Richard sa Harvard Hill habang nagsasalita. Sa nakikita ni Richard, malamang na nakipagsabuatan si Harvard kay Jade kanina para pumalit sa pwesto niya bilang patriarch. Gayunpaman, mukhang nalilito rin si Harvard. Malakas niyang ipinilig ang ulo. Lolo, wala itong kinalaman sa akin. Malamig na nguso si Richard at muling tumingin kay Jade Hill. Kung hindi ito si Harvard, sino pa kaya ito? Maliban na lang kung si Jade ang gusto ng upuan bilang patriarch. Imposible, si Jade Hill bilang isang babae ay hindi tatanggapin ng pamilya Hill bilang patriarch. Ang tanging mga lalaki sa mga nakababatang henerasyon ay si Thomas Mayo. Napailing si Harvard. Niyon ay ganap na imposible. Si Thomas ay isang tagalabas at hindi maganda ang pakikitungo kay Jade. Para sa kanya na irekomenda ni Jade na pumalit sa upuan ng patriarch ay wala sa larawan na nakikita niya. Sino pa kaya ito? Tinitigan ni Richard si Jade, naghihintay na matapos siya. Umiti ng masama si Jade at dahan-dahang iniwas ang tingin sa entrance ng conference room sa harap mismo ng lahat. Napuno siya ng pananabik. Kuya, sayo na ang stage. Kuya, ang kuya ni Jade. Mabilis na natakot ang ekspresyon ni Richard. Hindi na kailangang sabihin, naintindihan niya kung ano ang pakay ni Jade at kung sino ang gusto niyang irekomenda para sa upuan. Habang bumukas ang pinto ng conference room, lahat ay nakatutok din sa pasukan. Pumasok ang isang madilim na lalaki na nakasuot ng tuxedo at leather na sapatos. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya ng Hill. Maging si Richard ay gulat ay napatayo siya at the spur of the moment. Siya ay bumalik. Bumalik na ang lalaking nagbigay ng walang katapusang bangungot kay Richard. Lucas Hill. Tama lolo, bumalik na ako. Si Lucas Hill ay nakatayo ng may pagmamalaki sa harap ng lahat na malamig na nakatitig kay Richard Hill at sa iba pang bahagi ng room. Kabanata 779. Ang itsura ni Lucas Hill ay gumawa ng isang malaking epekto. Lahat ng naruroon sa conference room ay natulala. Bukod kay Jade Hill at ang iba pa, walang ibang umasa sa kanya. Ito ang lalaking muntik nang umupo sa upuan ng patriarch mula kay Richard Hill. Mula nang lumitaw siya ngayon, tila narito siya upang tapusin ang kanyang layunin. Ang higit na kinatatakutan tungkol kay Lucas Hill ay ang agos na hindi lamang niya pinaplano kundi itinago rin niya ang kanyang mga kakayahan. Hindi na siya kasing flamboyant gaya ng dati. Mayroon bang anumang kahinaan sa kasalukuyang Lucas Hill? Hindi siguro. Naglakad si Lucas Hill patungo sa mga tao, nakangiting sinabi niya, matagal na tayong hindi nagkita, lolo. Laking gulat ni Richard Hill na nakatitig lang siya. Sa lahat ng pagsasaalang-alang ng mga pukana at plano, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ikaw, bakit ka bumalik? Bakit? Hindi ba ako tinatanggap ni lolo? Naaalala ko na may natitira ka pang isang taon na pagkakakulong, imposibleng makalaya ka ng ganito, Koga. Mukhang wala ka talagang pakialam sa akin. Patuloy ni Lucas, maganda ang ugali ko sa kulungan kaya mas maaga akong pinalaya. Bawat salitang binigkas niya ay nagdulot ng malaking dagok kay Richard Hill. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Thomas Mayo si Richard Hill sa ganoong takot na kalagayan. Hindi makatiis, tinanong niya, sino siya? Pulong ni Emma sa kanyang tenga at ipinaliwanag ang buong sitwasyon patungkol kay Lucas Hill. Pumalaklak si Thomas pagkatapos niyang pakinggan ang kwento. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Jade Hill bago ito.
Talagang nakatuon si Jade Hill sa pagtulong kay Lucas Hill sa pagkuha sa pwesto. Kanina pa nila ito pinaplano. Tila hindi na napigilan ng matanda ang sarili sa kanyang upuan. Matapos ang mahabang katahimikan, gumuso si Richard at tinanong si Jade, gusto mong irekomende sa kanya ang aking upuan bilang patriarch? Tumango si Jade. Si Lucas Hill, ang aking nakatatandang kapatid, ay ang panganay na anak at apo ng aking lolo. Siya ay lubhang matalino at matapang. Kung ikukumpara sa Harvard Hill, siya ay mas mahusay at mas malakas. Sa dugo at katwiran, ang aking panganay na kapatid na si Lucas Hill ay dapat magtagumpay bilang patriarka ng pamilya. Ako, si Jade Hill, ang unang sasang-ayon dito. Ang kanyang pahayag ay tama pero at the same time mali rin. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, ang pagpayag kay Lucas na magtagumpay sa problema ni Richard ay hindi isang problema dahil siya ang pinakamatanda sa mga supling. Sa mga tuntunin ng kakayahan, wala sa mga nakababatang henerasyon sa pamilya Hill ang maaaring umasa na makayanan si Lucas Hill. Ang problema, puro masamang intensyon lang ang nasa kanya, gustong makapinsala sa iba. Kahit kailan ay hindi siya nagustuhan ng matanda. Nagkatinginan ng mga taong naroroon, hindi makapag-isip. Umisi si Richard at sinabing, "Well Jade, usually you behave so well like a little lamb in front of me. Hindi ko talaga inaasahan na magplano ka ng ganoong pukana sa likod ko. Mabuti. Mabuting nga. The apple doesn't fall far from the tree." Magkakasama ang mga ibon ng isang balahibo. Pero huwag kang maglakas loob na kalimutan, sa pamilyang ito ng Hill, hindi ikaw lamang ang may huling say. Kung sino ang magiging patriarch ay hindi lamang sa iyong rekomendasyon. Tumango si Jade Hill. Tama ka lolo. Sa katunayan, hindi ang desisyon ang nagpapasya kung sino ang patriarch. Ang pinakamahalagang kadahilanan ay ang pamamahagi ng mga shares. Umisi siya at sinabing, mayroon akong 10% shares, ang aking mga magulang ay may tig 5% ayon sa pagkakabanggit, iyon ay nagdaragdag ng hanggang 20%. Kabilang ang 10% shares ni Emma, so iyon ay 30%. Nagulat si Richard. Tumingin siya kay Emma at nagtanong, ibinigay mo ang share mo kay Jade. Napahiya si Emma. Bagamat inaasahan niyang kukunin ni Jade ang lahat ng kanyang share, hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang kanyang share sa ganitong paraan. Medyo awkward para sa kanya. Sumagot si Thomas Mayo para kay Emma, oo, ang kasalukuyang Emma ay walang anumang bahagi. Pinigay niya lahat kay Jade. Nasiyahan ka na ba ngayon, matanda? Nabusugang pa ako. Pakiramdam ni Richard Hill ay umiyak ngunit walang luha. Marami na siyang nagamit ng mga pukana at pandaraya bago ito, ngunit gayon paman, hindi niya nagawang hikayatin si Emma sa kanyang mga bahagi. Hindi inaasahan na ganoon kadaling nakuha sila ni Jade. Nakakaawa, nakakalungkot. Richard gritted his teeth and said, 30% lang yan ng shares. Hindi ito na ang gingahulugan na maimpluwensyahan mo ang desisyon ng susunod na patriarch. Huwag kang masyadong mainipin lolo, marami pang nakalaan. Pumalakpak si Jade at agad namang pumasok ang isang lalaki. Ito ay si Landon Kirby, ang boss ng Fortune Enterprise. Sa sandaling nakita ni Richard si Landon Kirby, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ako, niloko. Halos himatayan si Richard dahil sa galit. Walang muwang niyang inisip na nagkamali siya ng kalkula at pinayagan si Landon na agawin ang 10% ng shares. Ngunit ngayon na naisip niya ito, tiyak na ito ay isang pukana na binalak ni Jade Hill. Mali iyon. Sa tumpak na pagsasalita, ito ay isang pamamaraan na binalak ni Lucas Hill. Si Landon ang tao ni Lucas. Nagkaroon ng pin drop silence. Tinitigan sandali ni Landon Kirby si Richard, tapos sabi niya, Kuya, 10% ng shares mo nasa akin. Hindi mo ba naaalala? Pinipili kong suportahan si Lucas Hill bilang susunod na patriarch. Kasama ang kanyang addition, ang mga sumusuportang shares ni Lucas Hill ay lumago sa 40%. Damyugo si Richard Hill sa kanyang puso. Kahit na hindi sumang-ayon si Richard Hill dito, hanggat ang kabuuan ng mga bahagi na sumusuporta kay Lucas Hill bilang isang patriarch ay tapos na, ang patriarch ay kailangang palitan. Kailangan lang nila ng isa pang 10% ng shares. Pinagmasdan ni Richard ang sahig, nagkalkula sa kanyang puso. Tulad ng para sa natitirang 60% ng mga pagbabahagi, ito ay ibinahagi ng pantay-pantay sa mga pinagkakatiwalaang confidants. Naniniwala siyang hinding-hindi siya ipagkakanulo ng mga ito. Kabanata 780. Nagbuntong hininga siya ng malalim.
What a detailed scheme, Jade and Lucas. Napaka-capable nyo. Pero kulang ka pa rin ito. Sa kasalukuyan ay mayroon ka lamang 40% ng mga shares, hindi iyon sapat upang agawin ang aking upuan bilang patriarch. Inangat ni Lucas ang ulo niya at tumingin kay Richard. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahinahon ngunit nakakatakot na tono, Lolo, sa tingin mo ba magiging tanga ako? Nilito ba ako ngayon kung hindi ko ito napagplanuhan? Totoo iyon, si Lucas Hill ay hindi kailanman naging pabaya. Tinawi niya ang kanyang kamay at agad na pumasok ang isang lalaki. Nakilala siya ng mga nakakakilala sa kanya na siya ang boss ng Entertainment City Ocean sa isang tingin pa lang. Nataranta ang lahat. Ang Ocean ay mayroon ding shares ng pamilya Hill. Walang nakaalala na mayroon siyang shares. Nagkamali ba sila? Sa mga naroroon, si Richard Hill lang ang namutla ang mukha. Pawis na pawis siya dahil sa takot. At the same time, he was aware of one thing. Na-corner siya ni Jade Hill. Kamakailan lang ay nagkasundo silang saktan si Emma. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, habang nananakit ng iba, may iba pang nagbalak na saktan siya. Hindi si Emma ang target ni Jade, kundi ang sarili niya. Labis itong pinagsisihan ni Richard Hill. Tapos na ang lahat. Gayunpaman, si Richard Hill na itinago sa dilim ay walang alam. Napatingin siya kay Ocean at nanunuya, sino ka? Ano ang ginagawa mo dito sa aming kumperensya ng pamilya sa Hill? Umubo si Ocean. Nasa aking mga kamay ang 15% ng mga shares ng pamilya Hill. Bakit hindi ako dadalo sa equity meeting? Ano? Napatalon si Richard sa gulat. 15% ng mga shares ay hindi isang maliit na halaga. Bukod sa kanyang sarili at si Harvard, walang ibang nagmamay-ari ng ganoong halaga ng mga pagbabahagi. Anong pinag-uusapan nyo? Saan mo nakuha ang 15% ng shares? Nagkibit balikat si Ocean. Tungkol dyan, kailangan mong tanungin ang iyong filial grandson Harvard Hill. Pumunta siya sa kasino ko at nagsaya. Matapos mawala ang lahat ng kanyang cash sa kamay, nag-alok siya ng 15% ng kanyang mga shares bilang collateral para maibalik ang kanyang pera. Nasa kamay ko na ngayon ang lahat ng share. Ang kanyang sinabi ay tumama ng husto. Hindi pwedeng totoo ang gayong kalokohang pananalita niya, hindi ba? Nahihirapan siyang paniwalaan ito, lumingon siya at tumingin kay Harvard. Tinuro niya si Ocean at nagtanong, totoo ba ang sinabi niya? Walang imik si Harvard, sobrang putla ng kanyang kutis kaya naging berde. Isang tango lang ang nagawa niya. Mongrel. Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Richard Hill kay Harvard. Sampal. Isang nakakabinging sampal ang umalangaw-ngaw sa buong conference room. Sa sandaling iyon, tunay na naranasan ni Richard ang pakiramdam ng paghahanap ng isang taong lubos na nakakadismaya. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa Harvard ngunit bilang isang resulta, ginamit ng unfilial descendant ang lahat ng kanyang shares bilang collateral. Inirapan talaga siya ng mokong na ito. Tumura si Richard habang paatras siyang bumagsak sa kanyang upuan. Lolo, Direktor, Patriarch. Isang grupo sa kanila ang sumugod at sinuportahan si Richard Hill na natatakot sa kanyang buhay. Nanginig si Richard Hill sa kawalan ng pag-asa habang nagsimulang mamuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sa buong buhay niya, siya ay isang mayabang at malakas na tao, pero sino ang nakakaalam na siya mismo ay mapipilitin sa ganoong desperado na sitwasyon sa pinakaunang pagkakataon. Sa puntong ito, hindi maitatanggi na talagang malupit na tao si Lucas Hill. Kung ikukumpara kay Lucas Hill, si Thomas ay malambot. Mayroong ilang mga pagkakataon kung saan pinili niyang magpigil at hindi mapunta ang mapagpasyang suntok kay Richard Hill. Ngunit pagdating kay Lucas Hill, siniguro niyang kunin ang bawat pagkakataong magagamit upang lubos siyang sirain. Ang pangunahing dahilan ay marahil kung sino ang kanilang kasama. Si Thomas ay kasama ni Emma habang si Lucas ay kasama si Jade. Ang mga humiga sa mga aso ay bumangon na may mga pulges. Tumanggo si Lucas Hill at may kumpiyansang sinabi. Sa huling 15% ng mga shares. Ang porsyento na sumusuporta sa akin na umupo sa upuan ng Patriarch ay tumataas ng hanggang 55%. Kaya't maaari akong umupo sa upuan ng Patriarch nang hindi na nangangailangan ng iba pang sumusuporta sa akin. Hoy old dude, matanda ka na ngayon, dapat kang magretiro. Ha. Dahil ang mga bagay ay tumaas sa yugtong ito, ano pa ang dapat sabihin? Walang pag-asa na tiningnan ni Richard ang bawat isa na naroroon, blanko ang kanyang isip, hindi makabuo ng kahit ano.
Sa sandaling pumalit si Lucas Hill bilang patriarch ng pamilya Hill, ang buong sistema ng pamilya ay mababago ng walang anumang pagdududa. Ang pamilya Hill ang magiging personal niyang makina sa paggawa ng pera. Ang tinatawag na sistema ng mana ay wala na. Ang tradisyon ng pamilyang ito na isang siglo nang naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay natapos na. Nagkamali ako sa iyo, aking mga ninuno. Malakas na sigaw ni Richard. Umisi si Lucas Hill. Masyado kang matanda. Kahit na ano, ako, si Lucas Hill, ay ina po rin ng pamilya Hill. Hindi mawawalang ipasa sa akin ang upuan ng patriarch. Mula ngayon, ako, si Lucas Hill, ang bagong patriarch ng pamilya Hill. Bibigyan kita ng isang araw para mag-impake ng mga gamit mo at umalis sa kumpanya bukas matanda. Huwag mong sabihing wala na akong pagkatao. Dahil doon, tumalikod si Lucas Hill at naglakad palayo. Dinig na dinig sa buong hall ang kanyang mayabang na tawa. Si Jade, nakangiting matagumpay habang siya ay nakaturo kay Richard Hill. Matanda, hindi mo ba may namalit ang mga babae? Ngayon, naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng dahan-dahang pagtanggal ng kapangyarihan sa isang tao, tama ba? Tandaan na mayroon ka lamang isang araw upang umalis sa kumpanya. Kung hindi ka aalis bukas, hihilingin ko sa security guard na paalisan ka. Tumayo siya at umalis na humahanggos palabas ng conference hall na may pagmamalaki na sinusundan siya ng kanyang mga alipin. Ang magkapatid na sina Lucas Hill at Jade Hill ay nagkaroon ng nakamamanghang tagumpay. Mula ngayon, papalitan na ang patriarch ng pamilya Hill.